Over in Batangas, FIVOX is expecting Taal volcano to erupt soon. And to tell us more about it is volcanologist Dr. Paul Alanis. Magandang hapon po, Dr. Alanis. Lourdes Vera po at si Denise. Magandang hapon po. Yes po, magandang hapon din po sa inyo at ating mga taga-subaybay. Salamat po sa oras, sir. Yung inaasahan po nating pagputok po, ikukumpara po natin ito sa nangyari noong several years ago po. Paano ba natin to hambing, sir? Actually po, as a brief backgrounder lang po, Taal volcano has been at alert level since July 11, 2022. So halos halos 3 taon na naka-alert level 1 siya. And mula nung eruption niya noong January of 2020, patuloy na yung kumbaga hindi gaano bumababa yung level of abnormal activity niya. Now, with regards to yung inaasahan natin or sana na hindi matuloy, pero yun nga po, pinagpapalalahanan natin ating mga kababayan dito sa Batangas na maaaring magkaroon nga po ng isang pagputok ang Taal volcano, pero may kumpara lamang po natin ito sa nangyari noong nakarang buwan, June 16. Medyo mahina lamang po ito at maaaring nandun lang confined lamang dun sa tinatawag na Taal Volcano Island. Opo. Pero ganun pa rin, Dr. Alanis, may mga... Kasi marami pong umaangal doon sa yung amoy sulfur po, na kumakalat na doon sa area po. Yun ba, may mga asahan na rin po tayong mga ganun, sir? It's possible po. Pero sa ngayon po, based on yung sa pagsusukat natin ng sulfur dioxide or asupre na binubugan ng Taal volcano, medyo mababa ito. Mababa yung na-detect natin. Kaya nga po, tinaas natin yung, or rather nagbigay tayo ng advisory na maaring barado yung Taal volcano, hindi gaano makasingaw yung asupre or volcanic gases. So nandiyan yung possibility na dahil nga po barado, maaring nag-build up siya ng pressure at maaring magkaroon ng isang minor na eruption na mangyari. Sir, yung ganyan pong klaseng observation, let's say once you see those, yung parang may build-up or may tumataas, how long after that po, usually, on an average, nyo nakikita na nagkakaroon ng eruption? Okay, as an example lamang po, na noong January this year, very recent lang, naka-detect kami ng pagtaas nitong yung energy or lakas ng mga earthquakes, parami ng parami, mga 48 hours before yung isang event. And nakapaglabas naman kami ng abiso around mga a few hours before nangyari yung eruption. So sa ngayon wala tayong kumbaga timeline na maaaring sabihin kung kailan mangyayari yung pagsabog. So kaya yung advisory natin is pinag-iingat natin ating mga kababayan. Opo. Pero sir, hindi ba sa punto de vista ng volcanology ay maganda na at least yung may mga ganitong mga pagkakataon na nakakasingaw siya or may mga minor na parang kumbaga exhaust kasi kabaligtaran po nung nabibuild up yung pent up na pressure at talagang isang matinding pagsabog yung asahan. Parang mas okay na rin ho kahit papano yung ganito. Tama ho ba, Dr. Alanis? Well, that is a good observation po. Tama po yun. In general po, mas maganda nga po yun na nakakasingaw yung isang bulkan. Ibig sabihin po nito is parang open yung system. Yung dati po yung bulkang Taal ay tinatawag nating closed system prior to January 2020. Halos hindi po makasingaw ang Taal volcano, kaya nga po masyadong malakas yung pagsabog na nangyari noong 2020. Hindi po yung kagaya ng halimbawa ang Mayon volcano na isang open system din po. Kumbaga lagi natin nakikita na may usok na lumalabas. So hindi hindi masyadong naka-build up ng pressure. Kaya lately, relatively yung mga eruption ng Mayon volcano ay medyo mild lamang. So, hindi gaanong malalakas. Opo. At siguro, hindi naman siguro senyales yan para sa mga local tourism na opisyal na lagyan ng ilaw. Yung Taal volcano, parang sa nabanggit po ninyong bulkan. Opo. Sir, so ano po ang ibig sabihin nito sa mga
na nakabase po sa paligid dyan sa area, sir? Paano po itatranslate sa kanila itong anong paghahanda po ang dapat gawin, sir? Okay. Ang kailangan lang natin kung isipin, ang Taal Volcano po ay mayroong tinatawag na permanent danger zone. Kumbaga, ito yung mga pinakadelikadong lugar sa paligid niya. And sa Taal Volcano, ang designated na permanent danger zone ay yung isla ng bulkan mismo, yung Taal Volcano Island. So as long as hindi naman po tayo lumalapit doon or hindi tayo nagtatagal doon sa isla na yon, kasi alam naman natin may mga nagtatrabaho dyan, mga nagpapahinga sandali, pero as long as wala tayo doon sa Taal Volcano Island, relatively safe naman po tayo. Sir, may stupid question po ako, sir. Sige Pag ganyan ba, sir, anong epekto niyan doon sa lawa sa gilid niya? Wala naman pong halos, kung mayroong abo na maglabas siya ng abo, ang Taal Volcano, kung magkaroon man ng eruption, maaaring makontaminate yung tubig. Pero in general naman po, naman yan. Kumbaga, yung abo na dumadapo, lulubog naman po yan sa tubig, magiging sediments na po dun sa lawa. Kumbaga magiging putik na po. Okay. So, sir, just to be clear, yung pong syempre tourist spots din po around Taal, pwede pa rin pong pumunta yung mga turista as long as they're not on the island, yung mga gustong bumisita ng weekend, okay pa naman po. And ano lang po yung reminder just in case mga pwedeng baunin? Okay. So, ang relatively safe naman po ating mga tourists as long as wala po tayo dun sa island itself. Now, it's possible po na magkaroon ng mga pagbagsak ng abo. Depende po yan sa kung saan papunta yung hangin. Right now, habagat tayo, southwest monsoon. So papuntang east ang hangin. So doon babagsak yan sa dito sa bandang municipality ng Mataas na Kahoy, doon sa lugar na yan. Sa bandang. Opo. And then kung magkakaroon man po ng yung sa Tagaytay po, naman po yan, relatively safe po yan, ang layo na po yan, halos mga nasa 20 kilometers na po yan, ang layo na po yan. Ayun. Pero yun nga po, kung magkakaroon man ng ang babaunin lang natin is yung face masks po, kasi yung alam niyo po yung abo, yan, very abrasive po yan, and masakit sa lalamunan, masakit sa mga nasal passages. Opo. Ganun din, nakakatulong din po yun kung merong asupre man na lumabas. Grabe ang asupre. Parang pag may hika ka, talagang parang oppressive talaga yung pakiramdam. Sir, dadamay ko lang mas okay din ba na meron kang water inside the car? Kasi tama ba yun na yung mask mas okay po ng medyo moist or medyo basa pag ginamit? Tama po ba? Well, based po dun sa yung mga first aid na sinasabi, kapag meron, we can base this on yung sa ibang instance na merong yung gas inhalation. Nakakatulong ng konti yun kasi nakaka-relieve. Paano kasi burning sensation yan. So sa ating nasal passages, so nakakatulong po na medyo moist yung hangin na hinihinga natin. Also nakakatulong din yung pag-inom ng tubig kasi nakaka-dry din ng lalamunan itong asupre. So sa mga may balak pala magbulalo, mushroom burger at magtawilis sa weekend, tuloy na lang yan. Dr. Alanis, ito naman, yung Canlaon ba, how much is it of a threat nga pala ngayon? Yes. Okay. Pagdating naman po sa Canlaon, again po medyo it's still at alert level 3. So patuloy pa rin po yung medyo mataas na yung bilang ng mga earthquakes na na-detect natin sa Canlaon Volcano. Pero yun nga po, I think I believe naman po na evacuated naman po yung 6-kilometer danger zone ng Canlaon Volcano. So again, medyo relatively safe naman po yung mga tao as long as hindi sila papasok doon sa permanent danger zone. Alright, on that note, nagpapasalamat po kami sa inyong oras.
Dr. Paul Alanis po ng FIVOX Volcanologist. Thank you, sir, Dr. Paul. Thank you. Welcome po. Welcome.